Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas at Japan nagkasundo, at pabibilisin ang military deals, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagkasundo kapwa sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na magkaroon ng mas mabilis na conclusion hinggil sa Reciprocal Access Agreement o RAA. Nagharap ang dalawang leader sa isinagawang Japan-Philippines Summit meeting na isinagawa sa Prime Minister's Office kasama ang kani-kanilang mga opisyales. Kaugnay nito'y sinabi ni Pangulong Marcos Jr., na malaki ang magagawa ng Reciprocal Access Agreement para mapanatili ang seguridad sa West Philippine Sea. Una dito'y kapwa sumang-ayon ang Pangulo ng Pilipinas at punong ministro ng Japan, na simulan na ang negosasyon sa Reciprocal Troops Access Deal na magpapalakas sa military cooperation ng Pilipinas at ng Japan. Nangyari ito noong isang buwan, partikular noong nag-state visit ang leader ng Japan sa Pilipinas. Mayroon ding Reciprocal Access Agreements ang Tokyo sa Britanya at Australia. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa mga tulong na ipinagkaloob ng Japan sa Pilipinas. Isa na rito ang tulong na inihatid ng Japan sa Pilipinas sa ilalim ng Official Security Assistance. Kabilang sa mga tulong na nabanggit ng punong ministro kaugnay nito na aniyay tuloy-tuloy nilang gagawin ay ang pagbibigay ng tulong na may kinalaman sa Coastal Radar System. Inihayag din ng Prime Minister na nais nitong palakasin ang kooperasyon sa pagpapatibay ng kakayahan sa kaligtasan sa karagatan, batay na rin sa Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Coast Guards ng dalawang bansa na nilagdaan kahapon. Sina Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Kishida ay nagkita sa Prime Minister's Office, kung saan ay sinaksihan din ang paglagda sa dalawang kasunduan na may kinalaman sa Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Philippine at Japan Coast Guard, gayon din sa Environmental Protection Agreement sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Ministry of the Environment ng Japan. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hangad ng Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at paninindigan nito sa rules-based order sa harap ng tumataas na geopolitical tension sa Asia. Sa panayam kay Pangulong Marcos ng Japanese media, inihayag nitong magpapatuloy ang Pilipinas sa pagbuo ng malalakas na alyansa kasama ang mga kaalyadong bansa na may kahalintulad na pananaw hinggil sa nangyayari sa rehiyon. Pag-amin ng Pangulo, tumaas pang lalo ang tensyon sa West Philippine Sea sa mga nakalipas na buwan sa halip na ito'y humupa. Maituturing nga ayon sa Chief Executive na pinakamasalimuot na geopolitical challenge sa buong mundo ang sitwasyon sa West Philippine Sea ngayon. Sa harap nito'y sinabi ni Pangulong Marcos na kapayapaan pa din ang hangad ng bansa habang tuloy-tuloy ang komunikasyon sa iba pang mga bansa. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos, na pilit na nagsisikap ang Pilipinas na mahanapan ng resolusyon ang usapin sa West Philippine Sea bago pa dumating ang pagkakataong malagay sa peligro ang supply ng Malampaya gas field. Sa interview ng Japanese media sa punong ehekutibo, sinabi nitong dapat masolusyonan ang isyu ng sa gayon ay makapagsimula na ng bagong energy exploration projects. Sa harap na din ito ayon sa Pangulo ng kahalagahan ng supply ng liquefied natural gas para sa bansa lalo't pinalalakas ng Pilipinas ang paggamit ng renewable energy. Sinabi ng punong ehekutibo na bagamat mayroon namang negosasyon sa nakalipas ng 3 taon para maresolba ang claim issue sa teritoryo, ay wala namang gaanong progresong nakikita ukol dito. Nananatili pa rin aniyang deadlock ang sitwasyon sa conflict area na aniyay isang bagay na dapat maresolba kasama na ang posibleng partisipasyon ng iba pang mga bansa. Sa harap nito'y muling naninindigan si Pangulong Marcos Jr. na ang area ay nasa jurisdiksyon ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at nasa maritime territory ng Pilipinas. Our heart-to-heart partnership not only allows two-way cultural and people-to-people exchanges, it also promotes mutual understanding and cooperation between ASEAN and Japan. The 50 years of harmonious relations between ASEAN and Japan is a testament that our friendship, trust, and shared concerns are the building blocks of peace and stability in our region. We look forward to ASEAN's and Japan's continued partnership beyond the 50th year of ASEAN-Japan friendship and cooperation. We have done much in the previous 50 years. I believe the future can even be brighter. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
na ang pagtitiwala ang siyang basehan para makamit ang peace and stability sa rehiyon. Partikular sa gawa hindi sa salita. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang intervention sa 50th ASEAN and Japan Commemorative Summit, sa kabila ng mga naiulat na paglabag sa international laws sa geopolitical environment sa Asia. Binigyang diin din ng Chief Executive ang intercontinental ballistic missile tests na ginawa ng Democratic People's Republic of Korea, at ang unilateral actions sa East and South China Sea na nagbabanta sa peace and stability ng rehiyon. Samantala, nanawagan din ang Pangulo sa mga ASEAN member countries, na ipagpatuloy ang partnership para sa kapaligiran habang tinutugunan ang mga banta sa kapayapaan. Malugod din tinatanggap ng Pilipinas ang inisyatibo ng Japan na magagawa ng Asia Zero Emission Community Summit sa Lunes. Nagpahayag din ng suporta si Pangulong Marcos sa pagpapatibay sa Joint Vision Statement sa ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Nagkasundo naman ang Association of Southeast Asian Nations at Japan na palakasin pa ang maritime cooperation sa gitna ng paninindigang dapat na umiral ang United Nations Charter at ang 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Sa gitna ito ng mithiing dapat na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region, ang hakbang ay bahagi ng implementation plan of the Joint Vision Statement kung saan ay kabilang din ang pagtiyak sa freedom and safety of navigation, malayang kalakalan, pagpapaigting sa maritime domain awareness at kooperasyon sa hanay ng Coast Guards at relevant law enforcement agencies. Bahagi din ng plano ang pagpapalawak ng defense cooperation at equipment, technology cooperation, joint training and exercises at human resource development, gayon din ang academic exchanges. Sa ilalim ng Marcos administration ay matibay ang paninindigan ng pamahalaan na tumalima sa pandaigdigang batayan na may kinalaman sa kaayusan, at magtataguyod ng isang malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific. Counterterrorism, amphibious operations, humanitarian assistance, and disaster relief. U.S. forces alongside partners from the Armed Forces of the Philippines and Japan Ground Self-Defense Force carried out Exercise Kamandog 2 from the 1st to the 10th of October at various locations in the Republic of the Philippines. The exercise was comprised of a mission rehearsal exercise, capabilities development training, and humanitarian and civic assistance efforts. Kamandog 2 featured a complex terrorist and humanitarian disaster scenario, calling for a combined Philippine, Japanese, and U.S. response. The key event was an amphibious landing where U.S. and Philippine Marines aboard U.S. assault amphibious vehicles launched from the USS Ashland and the Philippine Navy BRP Davao del Sur. Also, for the first time ever operating outside of their home country, Japanese AAVs followed in support of a humanitarian aid mission. The ship-to-shore movement brought the U.S., Philippine, and Japanese militaries together to advance their amphibious capabilities. Kamandog 2 featured additional training events such as small arms ranges, artillery ranges, small boat raids, and aviation combat element training. During capabilities development, U.S. and Philippine Marines conducted subject matter expert exchanges and improved upon a wide range of skills, including military operations in urban terrain, aviation capability, and well-deck operations. Lastly, U.S., Philippine, and Japanese service members spent a month conducting humanitarian and civic assistance projects in Ternate, Cavite. During their time, they built 2 new classrooms for a local high school, renovated 2 daycare centers, and taught medical skills to more than 2,000 local citizens. Overall, Kamandog 2 can be defined not only by the operational achievements between the 3 participating nations, but more importantly, by their growth as friends, partners, and allies. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.